Lunch serye today, mashed potato with meatballs and gravy ang lunch for today. Una kong ginawa ay syempre nagbalat tayo ng patatas. Nung nakarang araw pa pala to gustong ipaluto nung pangalawa naming alaga. Hindi masingit-singit dahil si Basma ay maraming gustong ipaluto. After kong binalatan ang potato, syempre hugasan natin yan ng mabuti at saka naman yan hiwain at pakuluan. Hinima ko yan para madali lang siyang malambot. Itong dish na to ay medyo marami-rami din ang ganap kaya kailangan ng maraming oras. Habang nagpapakulo ng potato ay nagprepare naman ako para sa meatballs. At sobrang importante to para sa akin itong tinapay na to na isusok natin sa gatas. Para yan ang ating meatballs ay hindi matigas. Moist lang siya at soft. Isusok ko lang muna yan hanggang sa lalambot na yung tinapay. Kumamit ako dyan ng mga more than half a kilo siguro na ground beef. Nag-add ako ng konting parsley chop. Tapos, iyan na inad ko na yung ating sinok na bread kanina. Nag-add ako ng garlic powder, onion powder, nag-add ako ng paprika, paminta, salt. Tansya-tansya na lang, depende sa taste nyo. At mamasahin natin yan sa malinis na kamay. Malinis na kamay, okay? Malinis na kamay. O diba nakalimutan ko yung dalawang itlog. Naglagay ako ng dalawang itlog dyan. At imekos-mekos lang yang mabuti hanggang sa magmix na lahat ang mga lasa dyan na pinaglalagay. At baka meron namang nagsabi na bakit hindi ka nag-wear ng gloves? Malinis po ang kamay ko at kumanta ako ng happy birthday habang naghugas ako ng kamay, okay? Hindi naman gloves ang sukatan kaya malinis yung pagkain na hinahain natin. Sadyang ayoko lang mag-wear talaga ng gloves pag medyo marami akong ganap sa kusina at marami akong hahawakan. Pagka nakafocus lang ako sa isang bagay dyan, sa luto na yan, ay yun, pwede akong magsuot ng gloves. So ito na nga, i-form natin yan ng small balls. Pwede din lakihan pag gusto kayo, kung gusto nyo malaki. Pwede itong i-pair sa pasta, pwede din itong gawing sweet and sour, pwede din itong i-pair sa rice, pwede itong i-stock sa freezer, pang baon din ng mga bata. At si Basma ay online lang, ay laging ang sumisilip dito sa kusina habang nandito ako nagluluto. Yes? Why are you here? Just listen. What? First, nothing? What I is... need the potato. Yes. Go away in the burner. It's hot. What is this? It's meatballs that you love. Can you kiss? You need kiss. Why are you here? Did you eat your food? Lunchbox? Did you? I'm not. Naughty girl. I eat. Naughty, naughty. At malambot na yung potato, oras na para i-mash yan. Dahil mainit, mas maganda i-mash para mas madaling madurog. At habang mainit pa, nag-add ako ng butter. Mga 1/4 na butter ang inad ko. Kailangan ng power sa pagdurog nito, kaya ilabas mo na yung nararamdaman mong galit sa kapitbahay mo nang hindi ka binigyan ng ulam. Pati yung nangutang sa'yo na hindi marunong magbayad, ilabas mo na rin. Pati yung pagmamahal mo na sinayang niya lang, patay. At para creamy, naglagay ako ng heavy cream. Gumamit ako ng cooking cream dyan. Pwede naman all-purpose cream. Unti-unti kong nilagay ang heavy cream or cooking cream para matansya natin ang consistency ng mashed potato. Mamaya pa naman to kainin at iinitin pa so mag-thick pa yan. Kaya nag-add ako ng extra na heavy cream. Pwede nyo naman ilagay yan sa food processor. Sa akin naghahanap ako ng sakit ng katawan. Kulang pa yung pagod ko dyan. Kaya mano-mano. Mamaya initin ko na lang yan sa microwave. Sa mga oras na yan, nasa 12 na yan ng hapon. At 1 o'clock, magsusundo ako ng estudyante. Saka naman kami kakain pag uwi. At pagka ganito na yung consistency ng mashed potato ay okay na yan. For the go na yan. At syempre hindi pwedeng hindi natin titikman yan. At may approve na kaya ibig sabihin okay na ang lasa. Sayang yung dumikit sa masher na yan kaya sisimutin natin syempre. O diba parang nagmukbang na ata ako niyan eh. Tamang-tama para hindi magutom sa sasakyan. Medyo naparami ako ng gawa kaya malamang bukas ay ito din ang i-reheat namin. Thursday naman bukas at family day ng mga amo. Madalas pag ganyan light food ang lunch dahil mapapakain sila sa dinner doon. Natapos na ako sa mashed potato, dito naman tayo sa meatballs. Ipiprito natin
natin yan. Pag gusto nyong i-stock yan sa freezer, pwede naman ilagay nyo muna sa tray, individual, and then pag matigas na, saka nyo ilagay sa ziplock para hindi siya magdikit-dikit. Lutuin lang natin yan ng tama na hindi ma-overcook. Yung mga pagkain dito guys, paulit-ulit lang talaga yung mga pagkain ng mga amo namin. Ayun lang sa gusto ng mga bata. At merong gustong magpa-shoutout. Shoutout pala kay Ken Matthew Malicosio at kay Meg Stoldanis, Vanessa Zelami at kay Elonga 25. Shoutout sa inyo. Balik na tayo sa ating niluluto. Ito naman gawa ako ng gravy. Nag-add ako ng 1/4 cup ng all-purpose flour at tinusta ko lang ng very light. Then nag-add ako ng black pepper, nag-add ako ng garlic powder at onion powder. At minix ko lang yan ng mabuti, saka ako nag-add ng butter. 1/4 cup na butter ang in-add ko. At pag na-melt na yung butter, saka ako nag-add ng paunti-unting tubig. Yung tubig dyan ay cold water. Cold water para mas madaling matunaw at hindi magbuo-buo. Haluin lang yan na mabuti hanggang sa mawala na yung mga buo-buo at mag-smooth na. At shoutout din kay Solidad, shoutout kay Maricel, at shoutout din kay Jack and Poy 7. Yes. Not yet. Okay. Nag-add ako ng chicken magic cubes at nag-add ako ng oyster sauce. Pag okay na yung lasa at ganito na yung consistency ng gravy ay okay na yan, for the go na yan. Si Basma ay nagtatanong kung ready na ba daw ang food dahil gutom na daw siya. Pagka mga ganitong oras ay nagugutom na siya. Kaya madalas dalawa yung lunch niya. Kaya nung okay na yung food ay nilagyan ko na siya mashed potato tapos yung meatballs at nilagyan ko na siya ng gravy habang naka-online class. Kakain naman kami mamaya ng mga 2:30. Iinitin ko na lang to lahat. At nung natapos na ako dyan, ay ginawa ko pa yung salad na request ng aming dalaga. Gusto niya daw yung salad. Sabi niya, any kind of salad. Kaya ito yung ginawa ko kahit ano na lang. Basta merong avocado, favorite niya yan. Lettuce, cucumber, tomato, konting onion, at naglagay ako ng konting corn, tira yan sa mga baonserie, at naglagay na ako ng avocado. At ang sauce, isi-serve ko yan separate. Lemon, olive oil, salt, konting black pepper, at mustard. At nauwi na ako galing nagsundo. So ito na, ininit ko na yan. Saka ko yan nilagay sa serving dish. Pwede naman yung meatballs na to ay ilagay na doon mismo sa gravy. Kaso lang, gusto natin mag-plating. For the plating muna tayo. At para mas appetizing tingnan, nag-add ako ng melted butter sa top. Optional lang naman yan. Parang ikaw. Tuwang-tuwa naman yung nag-request nito dahil napagbigyan nga siya ng nanay niya na ito na daw yung pagkain ngayon. At para more appetizing pa, nag-add ako ng konting chopped na parsley para may green-green naman sa top. At yung gravy na init na at isa-serve natin yan aside. At gusto pala akong mag-thank you sa lahat ng bumati sa aking kaarawan, pati sa aking kambal. Hindi ko kayo maisa-isa guys, sobrang thank you. At sobrang salamat sa walang sawang suporta. Ready to serve na ang pagkain ng mga amo, kaya kain na tayo. Ito naman ang aking plate. Kay Bel naman ay kanin. Sa akin naman ay mashed potato lang. Habang kumakain ng mga amo ay kumakain din kami para sabay nang matapos at makapaglinis na. Malamig ang panahon kaya masarap pag mainit yung kinakain. Mainit. Si Bel kanin siya. Ayaw niya ng mashed potato. Ayaw na pala mashed potato. Kumain naman ako. Pero mashed potato lang. Ayaw ko nang kasabay. Ayaw mo nang kasabay? Ayaw ko yung ganyan. May kanin yan. Yung ganun lang. Ayaw rin may gravy. Ay, natural lang yung lasa. Sa kanya, pag lettuce lang. Kain Pag muna tayo. potato lang. Meatballs, tas may gravy. Wala tayong kape, kaya hindi ako nakapagsabaw ng kape. Dahan-dahan lang. Hanggang siya ako makain. Kain. Nung makapagsabaw ng kape. Saan ng kape? At hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.